Ay, hello po. Dahil kaliligo ko lang, gusto ko sagutin tong tanong niya. Pero dahil dyan, maglo-lotion ako nito. Ang bango nito, promise. Eto, yung tanong niya. Hi po sis, magkano po minimum sahod pag may sariling visa at nakakuha po ng amo dito sa Dubai? Alam niyo, sa totoo lang nandyan ako, meron dyang site na pwede kayo mag-sign up. Tapos, may sahod range din kung magkano. Nakalagay doon. Ako pinili ko kasi 3-3. 3-3 to up. Tapos, rekta kayo sa mga kliyente. Nung nandyan pa ako, nagganon ako. Kasi nga, akala ko hindi naman ako uuwi. Pinauwi naman ako. 3,000 to up. Tapos, gagawa lang. Magsa-sign up lang kayo doon. Tapos, gagawa kayo ng sarili nyong video. Tapos, pagkaano nyo ng video nyo, i-upload nyo lang doon. Tapos, yung mga, lalagay nyo yung contact number nyo na nandiyan na kayo sa Dubai. Tapos, ibibigay sa inyo, tatawag sa inyo yung mga kliyente. Promise. Hanggang sa kayo ang mamimili. May trial yan, pero wag kayo papayag na trial na walang bayad. May trial yan sila, magpapatrial yan, tapos ang sasabihin niya nila, yung mga rules mo, unang-una sabihin mo yung mga rules mo. Teka lang, kunin ko lang yung nice ng mic. Sabihin mo na yung mga rules mo. Kung ano yung mga rules mo, sabihin mo na sa kanila para una pa lang, alam na nila yung mga gusto mo at hindi mo gusto. Magpapahid na rin ako na yung sinamay. Ako nung sinabi ko, own room, tapos own food, basta ganun, pwede ka mag-demand. Lalo pag may sarili kang visa, yun nakakwentuhan ko na nakasabay ko sa ano dyan, sa train dyan. Nakalimutan ko na tuloy yung tawag. Yung nag-train kami dyan, sa Jumeirah, kasi nagpunta akong Jumeirah Beach eh. Ang sweldo niya is 6,000, pero naka-own visa siya. 6,000 yung sahod niya, tapos, ano siya, stay out. Yung bahay niya is sarili niya. Sarili niya yung pinag-i-stayan niya. Meron naman dyan, marami naman dyan pag-i-stayan. Marami dyan sa Satwa, sa Deira, mga bed space, marami. Yung isa naman nakakwentuhan ko, 4-5, binisaan siya. Tapos yung transpo allowance siya, binibigyan siya. Tapos meron pa siyang house allowance. So, kinuha siya ng sarili niyang, kung magkano yung binabayad niya sa, ang kinuha naman nun, room ang kinuha niya. Kasi nagpo-provide naman yung boss niya. Na malapit lang doon sa Jumeirah. Kasi may mga expat na ayaw na kasama sa bahay. Yung mga nani, ayaw niya nila. Mas gusto nila na pupunta ka lang ng alas 6 ng umaga hanggang alas 6 ka lang ng hapon. Ay, okay, alas 6 ng umaga hanggang alas 5 ka lang ng hapon. Madalas ganon. Kaya masarap dyan, expat ang makuha niyo mga kliyente. Pero kasi, depende pa rin naman. Tapos, sasabihin ko na rin yung site na pwede nyo sign upan, which is Peekaboo. Peekaboo siya. Pag nag-sign up ka doon, click nyo lang yon. Hindi ko alam kung makikita next, ano pag ano nyo lang ako, mag-comment lang kayo pag hindi nyo mahanap. Ako yung magpo-provide sa inyo. Sa sign up lang kayo doon, Peekaboo siya, tapos yun nga, kayo na magsasabi ng mga, kumbaga kayo na yung may rules. Ngayon, makikita naman nila din yung profile nyo, makikita doon yung demand na sahod nyo, yung mga kliyente, sila yung magsasabi, magkano ba yung, halimbawa, nilagay mo 3-3, tapos tatanungin mo kung stay out, may nakalagay dito ako stay out o stay in. Lagay nyo na rin. Tapos, may mga kliyente kasi na, for trial muna, okay lang ba sa'yo na 2-5 muna, trial ka ng 1 month. Basta ang ano mo doon is trial. Meaning, pwede kang umayaw. Hindi yung kakapitan kanila at saka wag ka muna magpapabisa kung hindi mo pa sigurado. Pero kung may sarili kang visa, ay go. Kasi anytime naman nalayasan mo yun sila, makuha mo yung sweldo mo, wala na yun sila magagawa. Kaya yung mga gusto pumunta dyan sa Dubai, sa totoo lang nung ako nandyan, sobrang ganda talaga. Kumbaga nasunod ako eh. Kung ano yung gusto ko, kaya halos maikot ko yung buong Dubai kasi nakailang kliyente ko dyan. Ang ganda dito, ang bango. Ang sarap laipahin. Kaya sis, ikaw, lalo't ikaw ay may sarili ka naman palang visa, yung i-demand mo na sahod is 4,000 pataas. Kasi magkano visa dyan? May sarili kang visa, magkano visa dyan? Kaya mag 4,000 pataas ka. Tapos yun nga, mag-sign up ka sa Peekaboo para at least
makahanap ka ng sarili mong kliyente. Huwag ka nang mag-rely ng ire-rekomenda. It's a big no na ire-rekomenda. Halimbawa, may nakilala kang Pinay, sabihin sa'yo, ay, may ipapakilala ako sa yung client, ganyan, nangangailangan. Alika, sasama kita. Wag ka magtitiwala. Baka mamaya may deal na yun sila na hindi mo alam. Idinil ka na pala. Lalo nga kapag ikaw ay nabisaan na. May mga ganyan, lalo yung mga, syempre, hindi naman lahat, pero may mga lokal kasi na kaya nilang kahit bago ka pa lang, mabibisaan ka na nila. Kasi yan sila is, alam na nila yung mga proseso dyan. Hindi kagaya ng mga expat, takot yan silang lumabag sa rules dyan, sa mga karapatan. Kasi pag sila ay inireklamo, pare-pares lang din naman tayo mga expat dyan. Pag sila inireklamo, di syempre makakasuhan sila, hindi kagaya ng mga lokal, kahit ireklamo natin. Pahirapan, kasi nga, halos magkakakilala, yung mga pulis-pulis dyan. Siyempre, alam niyo naman yung ibig ko sabihin. Kaya kung ako sa inyo, kumuha kayo expat. Tapos, kasi mayroon pa dyan, lalo't ikaw nakasarili kang visa, may mga kliyente pa dyan, nakukunin ka lang good for 1 month. Meron ako ng kliyente, good for 2 months lang ako, pinag-alaga lang ako ng aso. Yun lang. Tapos yung gusto pang magkaroon ng idea sa pagtawid dyan, mag-comment lang kayo. Sasagutin ko kayo. Basta may may time akong sumagot, sasagutin ko. Kasi ang dami pa lang hanggang ngayon pala yung mga video ko dati pa, ang dami pa rin palang nag-view, tsaka ang dami pa rin nagtatanong. Yun lang. Ganun lang ang gawin nyo. Magsarili na lang kayo. Wag kayong mag-agent. Wag kayong maniwala sa mga agent. Yung mga nag-aalok dyan, ang dami sa TikTok. Ang dami dito sa TikTok. Diyos ko. Maawa kayo sa mga sarili ninyo. Lahat ng napahamak dyan sa Dubai ay galing sa mga agent. Siguro, may mga sinuwerte rin naman na galing sa agent, pero mas marami ang hindi sinuwerte na nanggaling sa agent. Lalagay ko na rin ito sa yellow basket. Baka gusto nyo umorder. Ang bango kasi. Pwede nyo rin tindalin dyan, ibenta. Ang bango. Ang mahal ang bentahan ng ganito dyan. Ganun ang gawin nyo. Kaya mga mahilig yung bato-bato sa langit, yung mga agent dyan na sarili na lang yung inisip nila, hindi na inisip yung kapwa. Kasi iniisip nila, magkano nga naman ang komisyon nila kung sila ay makaka-recruit ng, bawal yata yung word niyan, makaka-convince ng isang Pilipina na galing sa ibang country. Lalo yung mga galing ng mga Saudi, wag na, yung mga Kuwait, magrekta na kayo, magsarili na lang kayo. O kaya, may isang company dyan na pwede nyo gamitin first step. May first step kayong pwedeng gamitin dyan na sila muna magpo-provide ng lahat, isa salary deduction na lang. Ngayon, kung ayaw nyo na sa kanila, di makakaalis naman kayo. Kasi pag ika-cancel naman yung visa nyo. Yun nga lang, kailangan, pag kayo i-cancel, may mga bala. May bala kayo kasi syempre, magpo-provide kayo ng, aalis na kayo sa accommodation magpo-provide kayo ng bed space nyo, tapos pagkain nyo, tapos yung transpo nyo, pag-apply, which is mura lang naman yung mga bus dyan, tsaka yung mga train dyan, mura lang naman ang magbibili ka lang ng card, null card, tapos maglo-load ka lang, makakalayo ka na naman. Tapos ang dami ring, may mga group din dyan na pwede kayong salihan, pero kalimitan kasi doon is dami account, kaya nakakatakot magtiwala. Yun lang para sa mga nagtatanong pa regarding sa pagpunta sa Dubai. At subukan nyo na rin tong product na to. Kung order kayo, lalagay ko sa yellow basket. Salamat!